pogi ng mga taga-mataas na kahoy. Amen? Every Sunday, nakaka-excite po na makita kayo. Okay, so ngayon po, this is the first, bago po tayo mo po, this is the first week of December, the first Sunday of December, and let's us recite muna our theme, our verse, tool verse, Luke 4:18 to 19, 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, and He is the Anointed One. And let us declare our J1 culture. Sabay-sabay. I am blessed. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. And for the last, I am not a marites. So, palakpakan po natin ang Lord. Come on! Sige po. Makakaupo na po ang bawat isa. Praise God. Meron po ba dito sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarating sa ating church? Meron po ba tayong first timer? Pwede po ba tumaas ng kamay? First time bumalik. Yeah. First time nagmahal. Hindi, first time po. Pwede po bang magtaas ng kamay? Meron po ba? Praise God. Okay, praise God. Sige po. Yan. We would like to welcome everyone again. Isa pa po. Pwede po bang tumaas ng kamay ang mga first time? Yeah, praise God. Sige po, wag po kayo mahiya. Yan. Alam niyo po ba? Okay. Alam niyo po ba, this is not a religious church. We are not here for religion, but we are here for relationship with Jesus. Tama po ba? Amen po ba? And ang theme po natin ngayon, December, dahil Pasko na. Okay, dahil Pasko na, ang theme po natin is the best regalo ngayong Pasko. Sabihin mo, sa katabi mo, matatanggap mo ang the best na regalo. Yun. Iba naman na nasa isip ng isa na parang, ay, siya na. Matatanggap ko na siya. Iba yun. Okay? So, yun po ang team natin, the best na regalo ngayong Pasko. And the title of the topic that I will share is The Ultimate Gift. Sabihin mo, The Ultimate Gift. Yan. So, magtatanong lang po ako, ano yung pinakamagandang regalo na natanggap mo? Ha? Siya? Ano po yung pinakamagandang regalo na natanggap nyo? Jowa. Ano po? Magbigay nga po kayo. Pera. Ayan. Cellphone. Ano pa? Magandang bag. Ayan. iPhone 15 Pro Max. Soon. No? Ano pa po? Motor. Yes. Bahay at lupa. Ano pa? Porsche, diploma, diba? So, yun po yung magagandang regalo. Alam niyo po ba si Pastor, malapit na po ang birthday niya. Yeah. Alam niyo. Para po sa mga taong nakakilala kay Pastor yan. Alam niyo na po yan. Pero, ang tinanong ko po siya kaninang umaga, sabi ko, mahal, ano yung pinakamagandang regalong natanggap mo? Hulaan niyo po. Okay. Oh my gosh, joke lang po. Sabi ko sa kanya, magpapaka-churchy muna ako. Mali, hindi dapat ako. Hindi dapat siya. Ang the best na regalo na makukuha mo. Sino may alam na sagot? Masyadong churchy, ano? Pero to be honest, the best gift we could ever receive is Jesus. The reason, wow, palakpakan naman natin ang Lord. We are in one spirit that Jesus is the best gift. The reason why we are celebrating Christmas every December, hindi dahil sa masaya tayo, dahil nagbibigayan tayo, or masaya tayo sa papasko, but the ultimate reason is because of Jesus. Because He is the best and ultimate gift. So meron po akong dalawang bagay na i-share. Bakit siya ang ultimate gift? Ayan, tanong mo ang katabi mo, bakit siya? Oh, iba naman. Parang iba na, bakit siya? Bakit siya? Okay. So, bakit ito ang ultimate gift? Number 1. Mabilis lang po ako. Number 1. Ibang klaseng regalo ito. Jesus is the ultimate gift dahil ibang klaseng regalo siya.
Sabi po sa John 3:16, alam nyo to, this is the most famous Bible verse. Happy po doon, for God, sabay-sabay nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yan, sabi sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya sino mang manampalataya ay di mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wow. Alam niyo po ba sa Bible, 40 times minention na si Jesus ay regalo? 40 times. Ibig sabihin, hindi lamang siya regalo by accident. He was given intentionally para maging isang regalo. So, may tanong po ulit ako. Pag magbibigay ka ng regalo, anong kino-consider mo? Presyo. Presyo agad. Presyo. Budget. Yan, tama po yan. Budget. Ano pa? Quality nung regalo. Ano pa? Anong kino-consider nyo? Effort. Wow. Pwede. Yes, effort. Ano pa po? Ano yung gusto ng tao? Ano yung hilig niya, di ba? Ano yung kailangan niya? Nagbibiroan nga po. Di ba sabi ko nga malapit ang birthday ni Pastor? Di po ba nauso yung nagbibigay ng kotse sa mga pastor? Alam niyo po ba yun? Naging uso yun, di ba? Nung narigaluhan ng mga car sa mga pastor. Sabi po nung mga disciple namin, mga primary namin, rigaluhan din natin si Pastor ng kotse. Wow, na-excite naman si Pastor P. Wow! Kaka-excite. Yung zero deposit. Si Pastor na mag-monthly. Alam niyo po yan, kasi nauso din yan, yung kukuha ka ng kotse, wala kang down payment, zero down payment, tapos ima-monthly mo na lang. Magandang regalo po ba yun? Pastor niyo ang pagbabayaran niyo ng monthly. Pero alam niyo po ba, dahil nga si Jesus, ibinigay siyang regalo ni Abba Father, hindi lamang siya basta binigay, o kayo nang bahala. Hindi po ganon. Diba? Sabi doon, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos dyan sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal na mahal yan ng Lord. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ibinigay niya ang nag-iisa niyang anak, si Jesus Christ. Meron po ba ditong kayang magbigay ng anak nila? Kahit ako hindi ko kaya ibigay si Sky. Di ba, pagbalik-balik ta rin man ang mundo, Wally, kaya mong ibigay si Baby Sai. Di ba, hindi talaga. Kahit sinong magulang ang hingin ng anak para isakripisyo, parang hindi talaga kaya, di ba? Pero ganun tayo kamahal ni Jesus. Kaya ibang klaseng regalo si Jesus Christ. Hindi siya basta-basta dahil siya ay mahal na mahal, siya ay napakahalaga, pero ibinigay siya dahil mahal ka. Yan. Samantalang yung sabi mo nagmamahal sa'yo, hindi ka man lang mabigyan ng Nako naman. Di ba? Sabi po doon, sabi ko, is another example. Si Pastor po, mahilig po yan magparinig kung anong regalong gusto niya. Magpo-post po yan ng sapatos. Magsasabi po yan na kailangan ko ng cellphone, yung iPhone 15 Pro Max, yan. Tapos na nagpo-birthday po yan, dati po, binigyan ko siya ng sapatos. Kasi 'di ba kapag nga meron tayong gustong regaluhan, kino-consider mo ano yung kailangan niya, ano yung gusto niya. And si God, when He saw us, nakita po ng Lord kung ano yung need natin. Nakita ng Lord kung ano yung gusto natin. Ano bang gusto natin? Gifts? Anong gusto natin? Prosperous life, 'di ba? Gusto natin blessed na buhay. Ano pang gusto natin? Recently may mga nakakausap ko, peace of mind. Diba? Parang kahit na gano'ng kakayaman, kung wala ka naman peace of mind, parang ang hirap ng buhay. Peace of money. Pinagsama na daw yun. Ano pa yung kailangan natin? Maramdaman na mahal tayo. Diba? Jello. Ramdam mo na ba? Ramdam na ramdam. Yung maramdaman mo na minamahal ka, maramdaman mo na tanggap ka. Diba? Kahit gano'ng kakayaman, kung hindi mo naman nararamdaman na mahalaga ka, masaya ka ba? Di ba hindi? When God saw the need of the world, alam ni God na na kay Jesus yung sagot. Kaya si Jesus yung ibinigay niya because Jesus is the ultimate gift for you.
Jesus is the ultimate answer for whatever question we have in our hearts. Sabi ko, Lord, nagpe-prepare po ako, sabi, Lord, gawin mong sobrang totoong totoo. Gawin mo, Lord, yung puso ko sobrang excited. Kasi ito talaga eh. Jesus is the ultimate gift. No matter what situation, kita ng Lord, kaya si Jesus ang binigay niya. He is the ultimate gift. Okay, next. Meron po ba dyan? Kung si God, ibinigay niya ang anak niya, ano pang hindi niya kayang ibigay? Diba? Sino dito ang may pangangailangan? Taas ang kamay. Magpapasko, mga ninong-ninang! Oh my gulay! Mga ninong-ninang dyan, magpapasko. Walang magtatago. Walang JA1 na nagtatago. Amen? Ang JA1 nagbe-bless ng mga inaanak. Amen? Di po ba? Marami tayong pangangailangan. Pero sinabi ni God, kung si Jesus Christ, sarili kong anak, ibinigay ko sa'yo, ano pang hindi ko kayang ibigay? Ano pang hindi ko kayang i-provide? Ano pang hindi ko kayang i-extend na pangangailangan mo? Kung si Jesus Christ, ibinigay ko sa'yo, mahal na mahal ko to, nag-iisa to, ikaw pa ba na nangangailangan lang ng cellphone? Ikaw pa ba na nangangailangan lang ng pang-aginaldo? Ikaw pa ba? Huwag na Joma. Jello talaga. Ikaw pa ba nangangailangan ng jowa? Diba? Ikaw pa ba na may pangangailangan na sobrang liit lang, na sobrang basic lang para sa Lord? He can give it all. Just name it. Sabi mo, just name it. Nagpe-pray nga ako, Lord, kailangan kong dumating yung laptop before January 3. Yan. Sa tita, December 3, sa tita ko. Para madala na sa, sabi ko, just name it. Sabi ng Lord, pangalanan mo lang. Pangalanan mo lang, kapatid. Ano yung kailangan mo ngayong December? Pangalanan mo lang. Why? Wala siyang hindi kayang ibigay. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Number 2, may matinding epekto ang regalo na ito, kaya tanggapin mo. Meron sana akong 500. Kaya lang hindi ko or bibili na sana akong chocolate sa baba. May matinding epekto ang regalo na to, kaya tanggapin mo. Sino po dito ang binigyan na ng regalo? Nakatanggap na ng regalo. Sumaya nung natanggap niya yung regalo. Diba? Lahat tayo naka-experience na makatanggap ng regalo. And ang regalo po, kailangan tinatanggap. Hindi pwedeng pag binigay sa'yo, ay ang ganda naman yan, tingnan mo lang siya. Diba? Hindi, you will receive. You will get. You will accept whatever gift was given. And sabi po dito sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But sabi doon, si Jesus yan, I came that they may have life and have it abundantly. Ibinigay si Jesus bilang isang regalo upang magkabuhay tayo. Hindi lamang basta gigising ka. Tandaan niyo po yung kwento ni Pastor sa mga baboy? Anong buhay ng mga baboy? Ipanganak, iiyak, kakain, pupups, tutulog. Gigising, kakain, pupups, tutulog. Ganun lang po, routine, araw-araw. Hanggang sa dumating yung time na kakatayin, gagawin lechon. Diba ba? Ang buhay na dinisign ng Lord sa'yo ay hindi parang baboy. Sabi mo, hindi ka baboy. Sa katabi mo, hindi ka baboy. Walang baboy sa JA1. Bakit? Ang dinisign ni Jesus na buhay para sa atin ay, sabi dito, that you may have life and live it abundantly. So kung ang buhay natin ngayon ay hindi pa abundantly, ibig sabihin kailangan nating i-receive pa yung gift. Baka hindi pa natin completely natatanggap yung regalo na ibinigay sa atin, which is a life that is abundant. Ano po ang abundant sa Tagalog? Pinagpala, masagana, ano pa? Punong-puno, walang sukat pagkalagyan. Sinong naniniwala ngayong December? Walang sukat pagkalagyan. Ang mga regalo sa'yo na Lord. Bakit? Pangako po niya eh. Hindi po natin pwedeng kontrahin to. Pangako na Lord eh. Diba yun nga lang po yung only way para ma-remind ka dun sa promises ng Lord. Sabihin mo lang, sabi mo lang, Lord, sabi mo,
You came para ako'y magkaroon ng buhay. At hindi lang basta buhay, buhay na pinagpala, buhay na kasaya-saya, buhay na napakaganda. Diba? So, kailangan lang natin siyang i-remind sa sarili natin. So, yun po yung isa sa epekto. Because Jesus is given to us. Ano pa? Sabi po dito, buhay na masagana. Sabi po dito sa Isaiah 9:6, For unto us a child is born, for unto us a child is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang dami pong points dyan sa verse na yan, but I will focus on one. Sinabi po dito, si Jesus ay ipinanganak sa mundo to carry whatever burden we have. Anong burden meron tayo sa puso natin? Di ba madalas ang external na need natin pera? Pero ang hindi na-address ng pera, what's inside? Ano yung laman ng puso mo? Ano yung kabigatan mo? Ano yung mga question mo na hindi nasasagot? Ano yung mga bagay na problema mo in terms of relationship na hindi kayang sagutan ng pera? Ano sabi po dyan sa verse na yan? Jesus came here para buhatin yung burden na meron ka. Kapatid, anong burden meron ka? Ngayon, nung inaaral ko po ito, sabi ko, Lord, ang dami kong burden. Ang dami ko, Lord, burden. And inaano ko po siya sa Lord, Lord, ito burden ko to. Lord, ito. Sobrang bigat nito para sa akin. And you know, the promise of the Lord, pinanganak siya dito para buhatin whatever burden we have. Because God doesn't give you. Hindi ka binibigyan ng Lord ng pasakit, pahirap. Hindi eh. Nandito nga siya, ibinigay nga siya dito sa mundo para tulungan ka na buhatin. Ano mang kabigatan, meron ka. Ano mang pain, meron ka. Ano mang past na naranasan mo, na feeling mo hindi ka makalaya. God wants to lift that burden for you. And sabi dyan, ano sabi? He is a wonderful counselor. He will give you the wisdom. Anong kailangan mo for your situation? Anong kailangan mong desisyon? Anong kailangan mong action? He will give you the wisdom. He's a mighty God. He's our strength. He will be the strength that we need in times na sobrang bagsak na bagsak tayo. Everlasting Father. Hindi mo lang siya Father dito sa mundo. Father mo siya. Pag namatay na tayo, His influence, His power is not limited kung ano yung meron tayo dito sa mundo. And finally, the Prince of Peace. Peace. Diba? Ang hirap po ng walang peace. Pag si Jello, laging love life yung usapan. No? Jesus is the Prince of Peace. And of course, last point ko po sa number 2. Bakit Jesus yung ultimate gift? Kasi matindi yung epekto niya. The last is, sabi po dun sa verse, what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Bakit po may epekto si Jesus sa atin? At ba't kailangan natin siyang tanggapin? Because no matter what the world offers, no matter what riches, power, glory you receive from the world, lahat po ito ay walang kwenta kapag wala si Jesus. Alam niyo po, bakit ang dami-daming sikat na, ako po ay fan ng BTS, diba? Alam niyo po yan. And because I'm a fan, ang dami ko pong nakikita about mga K-pop. Ang dami-daming K-pop artist na nagpapakamatay. They have the power to influence, they have the riches, they have the looks, ang gaganda nila, ang gagwapo nila. Diba? They have the talent. Pero bakit hindi enough? Bakit may nagpapakamatay? Sabi sa verse, anong verse nga po? Ito, Mark ito eh. What shall it profit a man if he gain the whole world? Nasa number 1 na slide yun. If he gain the whole world and lose his own soul. Gusto nating yumaman, gusto nating maging sikat, gusto nating maging makapangyarihan, gusto nating magkaroon ng ganto ganyan. Pero sabi sa verse, anong mapapala ng buhay natin na makuha natin iyon lahat kung mawawala naman tayo ng kaluluwa? Kung mawawala naman kung sino tayo
sa harap ng Lord, what shall it profit? The reason why we should receive Jesus Christ as the ultimate na regalo is because siya lang po ang may kakayanan na magsagip sa soul natin na nawawala. Siya lang po yung may kakayanan na i-embrace whatever hurt and pain meron yung soul natin. Sige, keyboardist. Ayan. Alam niyo po, sabi ko, parang hindi ko alam kung paano i-share. Kasi, di ba we're celebrating Christmas? Pero ang totoo pong essence ng Christmas is when Jesus died for us. When Jesus was put on the cross, crucify po si Jesus because of that. Dahil gusto niya makashare tayo sa burden, gusto niya magkaroon tayo ng masaganang buhay, dahil gusto niya hindi masayang yung kaluluwa natin at masunog sa impyerno. Gusto niya yon. Pero ang tanong, deserve po ba natin? Deserve ba natin yung blessed life? Deserve ba natin yung grabeng pag-ibig at pagtanggap? Deserve ba natin? Hindi ko na po kayo papataasin ng kamay. Pero are you someone na nagsisinungaling? Nagsisinungaling pa ba tayo? Nakakaisip pa ba tayo na hindi maganda? Naiinggit pa ba tayo sa mga na-experience at nakikita natin na mga na-experience ng mga kaibigan natin or ng ibang tao? Do we respect our parents? Do we love and honor our parents? Meron ba tayong mga ginagawa na hindi nakakalugod sa Lord when we are just alone at home? Or may naiisip ba tayo na hindi maganda pag may mga nakikita tayong bagay? Kung pagbabatayan po ang moral, di ba? Parang wala namang deserving sa atin. Sa totoo lang. Kahit po kami ni Pastor, kahit po sinong tumayo sa unahan, wala pong deserving sa kung anong ginawa ni Jesus sa cross. That He died. Hindi lang siya basta namatay. Minurder nga daw siya di ba? Para daw siyang baboy, kinatay daw siya sa cross. Yun yung term. Kinatay siya sa cross. Para sa'yo at para sa akin, na hindi naman deserving, na nagkakasala, na nagkakamali, but because of so love, sabi sa John 3:16, because of so love, sobrang pagmamahal, sobrang pagtanggap, sobrang pangunawa, He gave Jesus for you and me. For us to have an abundant life, masayang buhay, masaganang buhay. And this December, let us not forget that He is the ultimate gift that God has given us. Can we just bow our head and close our eyes? Just bow your head. And right now, if meron kang mga burden, if meron kang mga situations na nagpapabigat sa'yo, that you came here na hindi at peace yung heart mo, or meron kang sitwasyon sa bahay na hindi kayang solusyonan ng pera, or meron ka namang sitwasyon na kailangan mo naman ng pera, can you just be honest with the Lord? Sabihin mo lang sa Lord, Lord, ito po. Lord, ganito nangyari. Lord, nasasaktan ako. Every time I will hear these words from my family. Lord, nasasaktan ako tuwing nakikita ko yung sarili ko na ganito. Can you just tell the Lord ano yung mga nagpapabigat sa heart mo ngayon? Or maybe you have doubts. Lord, totoo ba na may promise ka sa akin? Totoo ba, Lord? Or maybe, naiinip ka na. Lord, ginawa ko na naman lahat ng pwede kong gawin pero bakit ganito pa din? Just talk to the Lord. Whatever is in your heart. Whatever the cause para hindi mo matanggap na si Jesus yung may kakayanan na mag-heal sa'yo. Just give it to the Lord.
or there are situation na hindi mo na alam yung gagawin, sabihin mo lang sa Lord. Sabi 'di ba? He is the counselor. Siya magbibigay ng wisdom sa'yo. Just give it to God. Just tell the Lord. And if you're tired, kung pagod ka na, sabihin mo din sa Lord, Lord, pagod na ako umunawa, pagod na ako magtrabaho, Lord, pagod na akong kumilos, pagod na ako, Lord, na parang wala namang nakaka-appreciate sa akin. Lord, pagod na ako. If that's you, just tell it to the Lord. And this time, I just want to share with you this verse. Sabi sa John 3:16, the first part, for God so loved you that He gave Jesus, His only Son, for you. For God so loved you that He gave His only begotten Son, Jesus, para rin sa'yo. Ulitin mo lang sa sarili mo, for God so loved me, so loved, so loved. If the Lord, if you can feel na may promise sa'yo, Lord, can you just stand up? If you can feel in your heart that you are willing to receive yung ultimate gift na ibinigay ni God, just stand up and just sing this song. Just close our eyes. And can we just lift our hands? Eh, diba, taas mo lang kamay mo sa Lord. As a sign of complete surrender. As a sign na, Lord, tinatanggap ko yung pagmamahal mo sa akin. Tinatanggap ko, Lord, that you are the best gift that I will ever receive. Just lift your hand. If you believe na yung ginawa ni Jesus sa cross na salvation for you is the best thing you could ever receive. Come on, just lift your hands and close your eyes to the Lord. And if you have surrendered sa Lord lahat ng burden, if you have surrendered sa Lord lahat ng isipin, lahat ng problems, lahat ng bagay na hindi nagbibigay sa'yo ng kapayapaan, come on, just lift your hand as high as you can. Itaas mo lang yung kamay mo. Jesus, Lord. Panginoon, kita mo po ang aming mga kamay. Lord, kita mo lahat ng ibinigay namin sa'yo. Kita mo lahat ng ini-offer namin sa paanan mo. Lord, kita mo, Panginoon, wala kaming kayang itago. And we are giving it to you, Lord God. We are offering it to you bilang isang napakabangong samyo sa harapan mo. But Father, nandito din kami, inaamin namin, Lord, na hindi namin kaya kung wala ka, Jesus.
na wala kaming kakayanan, na punong-puno kami ng limitasyon kung hindi mo kami sasamahan, Jesus. And Lord, as we lift our hands, this is a gesture, Lord God, that we are ready to receive you. We are ready to receive your love. Lord, handa na po kaming tanggapin yung grabeng pag-ibig mo, yung grabeng mga pangako mo, yung grabeng pagtanggap mo. Lord, handa kaming tanggapin, Lord, yung sinabi mo na wala kang hindi kayang ibigay dahil ibinigay mo na ang anak mo na si Jesus. And Jesus, we are here. We are receiving, Lord, your peace. We are receiving the abundant life. Lord, we are receiving the wisdom. We are receiving the might that comes from you, Panginoon, as we lift our hands. Hayaan mo na matanggap namin, O God. And ngayon pa lang, sinasagot mo na, Lord God, lahat ng mga kabigatan sa puso namin. Sinasagot mo na, inaalis mo na, Panginoon. And ikaw na, Lord, ang nagre-resolve ng mga bagay na kailangan ka namin na sitwasyon, Panginoon. And Lord, we declare, as we lift our hands, we receive the life that is abundant, O God. Ngayong Pasko, ngayong December, because we have received the ultimate gift, Lord, we will share. We will share. We will be generous. We will give, Lord. Dahil naniniwala kami, patuloy mo kami pagpapalain. Hindi namin ikaw nililimitahan, Panginoon. Hindi ka namin nililimitahan, Lord God, sa kung ano mang kaya mong gawin, Panginoon, sa sitwasyon namin. Hindi ka namin nililimitahan. You are the ultimate gift and we have received you. Pwede bang sabihin natin, Panginoong Jesus? Come on, with all your heart, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang isang regalo. Tinatanggap ko ang kaligtasan na nagmula sa iyo. Tinatanggap ko ang mga pagpapala, ang mga pangako, ang kalakasan, ang kapayapaan na ibinigay mo. Tinatanggap kita. At naniniwala ako na ang buwan na ito ay pinagpala mo. In Jesus' name. Can we give God the best clap of praise? Come on. Yung naniniwala that Jesus is the ultimate gift and Jesus will give you the things na kailangan mo dahil she is the ultimate package para sa buhay natin. Come on. Can we